pag-uusapan natin ang common mistakes na ginagawa during bodybuilding competition prep. Kumbaga, siguro magawa mo siya sa mga first week kasi nasa adjustment period ka pa. Pero pag tumagal yun, yung let's say nasa 5 to 6 weeks na, wala na yan. Talagang kahit baka mamaya pumunta sa gym, ayaw mo na, di ba? Naghahabol kasi, kaya nagpa-fasted cardio ng todo, or kung hindi man, nag-zero carb. What's up guys, Poy Paule And Shara Pacheco here. and welcome back to Buhat Diaries, the Gym Drive episode 5. Kung saan pag-uusapan natin ang common mistakes na ginagawa during bodybuilding competition. Oh, it's been a while, no? Tagal nating di nakapag-vlog, no? Di natin nagagawang makapag-film na before tayo pumunta sa gym, no? Yes, no, bro. Na legit, diba? Ang tagal na. Ang tagal nating walang ano. Bakit? Kasi Busy eh. Busy, as in, literal na busy kaming dalawa. Busy siya sa work, naka-prep siya ngayon, medyo sumisisid siya ngayon, kaya wala kaming time na magawa siya. Pero eto, sisingit namin kasi sabi nga nung isang nag-comment sa amin, ba't daw natin tinigilan? yan, natutuwa Yeah. daw sila dun sa episode. Di, thank you. Wow, nakadiri. So ano, game na, pag-usapan na natin yan. Alright, so yun. So today, pag-uusapan natin yung common mistakes na ginagawa during bodybuilding competition. So let's start with the first one. Ano ba yung first one? So first is mistake number 1, zero carbs mentality. Yun. Common mistake to kasi madami na akong mga naging clients na galing sa ibang coaches na ito yung mga experiences nila na zero carbs. Halos kaka-start ng prep or minsan halfway ng prep, zero carbs na sila. So nakakalungkot kasi unang-una, hindi lang yun yung sagot para makondisyon ka. Kung paano ka mas magiging optimal sa gagawin mo. Kasi isipin mo, magzi-zero carbs ka, babagsak performance mo. Magzi-zero carbs ka, pati recovery mo, maapektuhan. Magzi-zero carbs ka, maapektuhan din yung hormones mo, 'di ba? So ang daming factors na naapektuhan pag nag-zero carbs ka. Kaya as much as possible, wag nyong gagawin na mag-zero carbs, lalo na pag naka-contest prep kayo. Masarap magbuhat ng may carbs. Talagang mamamaximize mo yung buhat mo. Makakasagad ka. O hindi man sagad, di ba? Sino ba naman yung magbubuhat ng walang carbs tapos anong pump na mararamdaman mo? Wala. True. Diba? Tsaka ang dami kong nakikita sa social media. Sabi ko sa'yo, ayoko na mag-social media. Finiflex nila na naka-zero carbs sila. Parang Hindi siya flex. Parang anong tawag doon? Parang honor para sa kanila na, wow, naka-competition prep ako, naka-zero carbs ako. Hindi siya ganun. Kumbaga, kahit tanungin niyo lahat ng mga athletes na nakondisyon sa team, walang nag-zero carbs sa kanila. Never ako nag-zero carbs ng athlete. Timula nung nagpa-contest prep tayo. Kasi alam ko kung gaano kahirap ang nag-zero carbs ka. Na-experience ko siya before. And ayokong ma-experience ng mga clients ko yon or ng mga athletes ko yon. Hindi siya flex guys yung pag-zero carbs. Hindi siya flex. Nakakalungkot lang. Kasi isipin mo, laki-laki mo, 'di ba? Laki ng kaha mo, ang laki ng kumbaga literal na big boy ka, tapos bigla-bigla mag-zero Zero carbs ka. carbs ka to. Flat Diba? mo talaga. Tapos mentally, parang siya, Oo, challenging talaga siya. Lalo na as an Asian, di ba? Parang Oo. Normal sa atin na may rice, kapartner, di ka diba? mag-rice. Ako nga, hindi nga lang ako mag-rice. Parang nalulungkot ako eh. Kaya as much as possible, sabi ko ulit, pag carbs kayo, hindi zero carbs ang sagot para makondisyon ka. Eto, mga insights na galing sa mga clients ko na galing sa dating mga coaches nila. Minsan kasi daw, halfway na ng contest prep, dahil maikli lang yung timeline na ginawa nila, isi-zero carbs nila para mahabol daw yung kondisyon. Hindi siya sagot eh. Hindi yun yung sagot Mas eh. stress lang yung katawan mo. Kasi ang mangyayari, pag zero carbs ka, ihahabol mo kunyari, hindi lang naman yun yung show mo kunyari eh. Baka mamaya may next shows ka pa, di ba? Mangyayari na yung muscle loss kasi maapektuhan na yung buhat mo eh. Hindi ka na makakapagbuhat ng maayos. Zero carbs. Paano mo ma-apply yung progressive overload or kahit makapag-maintain ka ng buhat mo pag zero carbs ka? Ang hirap. Kumbaga, siguro magawa mo siya sa mga first week kasi nasa adjustment period ka pa. Pero pag tumagal yon, yung let's say nasa 5 to 6 weeks na, wala na yan. Talagang kahit baka mamaya pumunta sa gym, ayaw mo na, di ba? Kaya
Kung talagang bitin yung timeline nyo sa prep nyo, tanggapin nyo, bitin talaga. Kaya dapat talaga hindi kayo nagpe-prep ng 3 months lang. I-connect nyo yung off-season nyo going to prep para alam nyo hindi kayo mabibitin. Guys, 2025 na. Kailangan maging strategic tayo sa mga nagiging planning pag nagpe-prep tayo. Kasi ang daming nasa-sacrifice, nagbabayad tayo, 'di ba, ng mga coaches natin. Nag-spend tayo ng energy and pagod para makapag-ensayo tayo, tapos hindi natin na ma-maximize ng maayos, 'di ba? Sayang. Kaya dapat 2025 na matalino na tayo. Mas matalino sa dating tayo. Yeah, so ayun. So regarding the zero carbs, you need like, kailangan nyo maging strategic in terms of reduction ng carbs nyo. Pero doing zero carbs is not the answer. Kasi yun nga, zero carbs is equals to poor performance, probably muscle loss, stress sa katawan, and hormonal stress na rin. Yeah, yun. Go, what's next? Alright, so mistake number 2 is starvation cardio combo. Hey, combohan mo pa. Sige, go, push. Napaka-common din talaga nito, guys. Actually, sa totoo lang kasi is hindi ako fan ng fasted cardio. Kasi mas priority natin during contest prep is kung hindi man ma-preserve yung lean mass na meron tayo, maiwasan natin yung muscle loss. Kung ang gagawin mo is mag-focus ka or mas mag-i-spend ka ng energy mo sa cardio, paano ka pa magbubuhat or paano mo pa ma-maintain yung muscle mass na meron ka? 'Di ba? Kaya as much as possible, lalo na, isipin mo, let's say naka-deficit ka, let's say 1.8 calories ka na, tapos magka-cardio ka pa ng fasted ng 1,000. Utang na utang ka sa sa katawan mo, 'di ba? Minsan, 'di ba, merong mga cases like ewan ko anong calories nila, pero usually kasi babatuhan lang ng mga meal preps 'yan. Wala silang idea kung ano yung like exact na tinitake nilang calories, 'di ba? Tapos pagka-cardiohin mo sila ng 500 calories per day. Grabe, hindi ko. Mahirap yun. Sa totoo lang, mamamatay ako. Lalo na kung babae ka, tapos ganun yung papagawa mo. Kumbaga, I'm sure madaming makaka-relate nito, nakapag-compete na. For awareness na lang din. Kasi hindi siya tama. Isipin mo, babae ka, tapos ifa-fasted cardio mo ng, let's say, 500 or 1,000 kasi nga, naghahabol. Guys, mag-adjust kayo sa timeline. Huwag yung ganun na parang kinakatay nyo na yung sarili nyo eh. Gawin nyo yung prep para mas maging sustainable at hindi pressure masyado. Habaan nyo yung prep nyo. Huwag nyo tipirin. Then at the same time, di ba, stress na naman sa katawan yun kasi parang alam mo yung super exhausted ka na sa buong week. To the point na pati recovery mo naaapektuhan na. Tama. Ito naman na yung pinaka naghahabol kasi kaya nagpa-fasted cardio ng todo, or kung hindi man, nagsi-zero carbs. Yun siya. Habaan nyo yung timeline nyo, guys, para hindi kayo naghahabol na ganyan. Kasi unang-una, stress na nga yung pagpe-prep eh. 'Di ba? Tapos dadagdagan mo pa ng ganun. Mentally, mabe-burnout ka talaga. Tapos isipin mo, no? Naka-deficit ka na sa food mo. Tapos parang super deficit mo pa in terms of activity din. Parang Deficit, super deficit na super, mega ultra deficit. Hindi. Baka negative ka na. Hindi siya ganun eh. Kumbaga, huwag natin gawing kasi totoo lang, nakakalungkot talaga siya. Pero kasi guys, 2025 na, dapat kayo mismo maging matalino kayo sa pagpili Eto na lang. ng protocol na pupuntahan Isipin nyo. mo, kahit hindi nagko-competition, lifestyle lang, marunong na sila magbilang ng calories. So, kung ikaw na naka-prep, at some point, kung anong binibigay na meal plan sa'yo, alamin mo kung ilan yung calories niya. Tapos, kung i-compare mo kung ilan yung calories na biniburn mo sa cardio mo. Doon, matetest mo na agad kung tama ba yung binibigay sa'yo ng coach mo. Kung naka-deficit ka ba or hindi. Baka mamaya kasi, dahil hindi mo kino-compute, naka-meal plan lang, binato sa'yo, hindi ka pala naka-deficit, di ba? I mean, gets ko naman na, syempre, if kinuha kita as a coach, I need to trust you. Pero, syempre, you need to do some fact check din kung okay ba talaga. There's nothing wrong with like asking questions sa coach mo. Kasi in that way, sila din, natututo sila na, okay, dapat pala ganito. Alam mo yun, yung merong ganon, hindi lang dapat ikaw yung matuto sa coach mo. Tama. Well, yun. That's my point of view. Okay? Alright? So, Yes. ayun. So, summary lang, wag mong kombohan yung deficit mo ng Super deficit pa sa activity. yeah. Kasi pag
papalapit ka na sa show, ano pa yung i-adjust mo kung sagad-sagad na yung expenditure mo or yung deficit mo? Wala na, di ba? Yeah. Okay, so ayun, okay na tayo dun sa number 2. Yes, sir. Alright, so mistake number 3 is too short prep timeline. Ito yung mga between like 3 months or less lang. So guys, yun, nabanggit na rin natin kanina sa first topic natin na dahil nga bitin yung timeline nila, kaya nag-zero carbs sila or nagsasagad sila ng cardio nila or fasted cardio nila. Yun lang naman yun eh, di ba? Guys, napakalaking bagay nitong timeline na to. Kasi kung halimbawa, yung off-season mo is nag-off-season ka talaga ng strategically, ibig sabihin, alam mo kung kailan ka matatapos sa off-season mo, alam mo yung timing mo kung kailan ka papasok sa contest prep. Oo. Kasi kung hindi mo alam yung ganong basic strategy, ang mangyayari sa'yo, maghahabol ka talaga. 'Di ba? Mabibitin ka talaga sa timeline mo. Or baka mamaya, isi-set mo sa client is 4 months, hindi pala enough yun, 'di ba? So baka mamaya, sa off-season mo, nag-gain ka pala ng 40 pounds. Paano mo ikakat yun ng 3 months lang, 'di ba? Ang average dapat mong lose per week is 0.5 to 1.5 pounds per week lang dapat nalulus mo. Kung 40 pounds yung nag-gain mo sa off-season mo, paano mo 3 weeks. ikakat yun, di ba? 3 weeks is ng 4, 8, 12 weeks lang yun. Oo. So, 12 pounds lang dapat ang malus mo. Kung strategic yung ginagawa nyong like reduction or deficit. Kasi kung mas malaki na doon yung magiging deficit mo, baka may muscle loss na ka mangyayari. malala. Kaya yung timeline talagang Would aralin nyo. depend on the body fat percentage then. Tama. Dapat alam nyo rin kung yung starting point nyo ba is ready to proceed na ba for contest prep or kailangan mo na mag-recomp bago mag-proceed sa contest prep or kailangan mo na mag-mini cut kasi hindi siya ganun eh. Like let's say, sabi ko nga kanina 40 pounds tapos biglang prep agad tapos 12 weeks lang. Walang ganun. Walang sasagad na ganun ka ano. Yeah. Kumbaga maging realistic ka lagi na dapat per week at least 1 pound na lang yung ma-drop mo. Check mo kung ano ba yung peak condition mo na weight before. Compare mo. 'Di ba? Mga basic na ganun lang. Kasi actually nga, 'di ba? Lalo na kung galing ka sa matagal na off-season, so you need like longer timeline. Tama. Mataas Nag-gain at na nag-gain ka talaga na body fat. And baka mamaya, yung last, sabi ko kanina, yung last weight mo is di mo pala maaabot sa timeline na sinet mo. Sayang yung Tapos prep. ano pa yan? Kailangan mo pa maglagay ng mga like additional weeks for like room of yung parang Errors, di ba? Oo, Kasi for meron at errors. meron talagang ganun eh. Kasi lalo na especially with girls, ang hirap ma-predict talaga. I mean, gets na one average of 0.5 to 1 pound per week. Pero meron at meron talagang time na darating na all of a sudden magi-spike yung weight mo due to period, mga ganon. Like marami, ang super complicated kapag kababae. Hindi ko alam Dami pag kino-consider. hindi ko alam pag lalaki baka Hindi, basic lang naman pag sa lalaki. Pero sa babae kasi talaga, lalo na sa period, malaking bagay talaga. Kaya parang kami, ginagawa namin, let's say for example, our last week is 113 ka. Tapos ang assumption namin is, after ng period mo, dapat at some point, nag-lose ka ng 2 pounds. Parang ganun. Imagine yung hinohold na water ng katawan mo during period, di ba? Tama. So yun, ang complicated sobra. Pero yeah, I guess the key takeaway for this is the longer or the higher the body fat, the longer your timeline should be. Yeah. Okay, so that's gonna be like At case least, to case guys, basis. eto, sasabihin ko na sa inyo, kung nasa decent, ano na kayo, starting point, at least 6 to 7 months, pag magpe-prep kayo, minimum of 6 months, para talagang sagad yung aabutin mong condition. Starting point na maayos syempre dapat. That's it. Alright, so for our last common mistake, yung kapag ka-show day, kung ano-ano na yung mga pinapakain sa athletes. Tama. Yun yung parang carb up nila, ha? Yeah. Pero kung i-analyze mo maigi kung ano yung mga pinapakain sa kanila is mostly fat. Fat. Oo, Diba? Pero sabi burger. nila, carb load, diba? Carb, pero it's Diba? not carbs, Yeah. it's fat. Mapapansin niyo mo, mas mataas pa yung fat than the carbs, diba? Yeah. Guys, during show day, dapat mas maging on point ka sa magiging numbers mo. Kasi, eto na yung risky part eh. Baka mamaya, hanggang 1 day out, napakaganda mo, diba? Pero Tapos, show day. pagdating ng show day, dahil random na yung pinakain sa'yo, nasira ka. Oo. Wala, diba? Sira ka talaga. Tapos ito yung mga ano, 'di ba? Pag show day, tas
ganun random na lang yung kakainin, yun yung mas mahirap kasi risk siya kung ano magiging like reaction niya sa katawan mo. Sumobra ka ba, mag-spill ka ba, flat ka ba? Tama. So isipin nyo, pag ganun guys, maganda ka nga sa mga normal macros mo 'di ba? Bakit mo babaguhin yun? Or yun, doon sa mismo mga sources mo from the last few days, bago yung show day, maganda ka Bakit mo iibahin pagdating ng show day na alam mong maganda ka doon? Kumbaga, common sense na lang yun. 'Di ba? Kasi kung kaya mong gumanda sa walang mga cheap food or what, 'di ba? Huwag mo nang baguhin. Oh, or ano na lang. Kasi, okay, carb load nila yun, di ba? Pero mostly nang natitake lang naman nila is fat din. Oh, at the same time, mga fast food. Oo, okay, gets sodium, hinahabol nyo siya doon. Kung Pero- mayroon kayong numbers ng sodium na sinusundan or may Hindi mo calculated gagawin yun. hindi mo gagawin yun. Oo. Kasi hindi mo alam kung ano yung sodium content ng mga kinakain mo sa fast food na restaurant, di ba? Yeah. So, let's say, sabihin na lang natin, let's say naka 2.5 mg ka sa sodium mo, one day out, and then sa show day mo, binigyan ka na ng mga cheat or mga fast food na protocol. So, di mo alam kung baka mamaya kulang ka. Di mo alam baka sobra ka. Paano ka mapapump? Oh, O baka mamaya pag sobra ka naman, mas mahirap yun. Pero ito, sisingit ko na lang din there are some cases na hindi sila nag-water during ano, di ba? Ano? During show day, parang ganon. Like, May mga ganun, pero paano take effect yung kinain nila kung hindi siya ipupush ng water? tama. So, hindi mapupush yung carbs at saka yung sodium kung wala kang enough na water din or fluid sa katawan mo. Kumbaga, nasanay ka sa meron ka talagang water intake, di ba? Tapos bigla mong easy zero na ganun, another stress na naman sa'yo Stress yun. na naman, isipin mo show Oo. day mo na, no? Di ba? Kaya yun, dapat talaga alamin nyo yung science behind bakit nagpipick week, ano yung reason behind bakit pinapagawa sa inyo ng coach nyo. Kung may mga ganyan na mga cases, tanungin nyo yung coach nyo bakit ganyan, dapat may explain niya sa inyo yan. Hindi yung basta niya lang pinapagawa sa inyo na kayo mismo blind, baka mamaya hindi nyo alam may effect pala na ganito sa inyo, di ba? Maging trauma na naman sa inyo ang bodybuilding. Yes. Always remember, dapat pag nag-join kayo ng bodybuilding, hindi ito maging bad experience. Dapat maging good experience at kung kaya natin i-sustain, di ba? Mas maganda para mas lumaki tayo. Yes. And then, ayun, in terms of bodybuilding, competition prep, dapat the journey itself, dun pa lang nag-e-enjoy ka na. Ngayon, kung sa journey pa lang hindi ka na nag-e-enjoy, there's something wrong. Tama. So, you need to reevaluate mo if this is something for you. Yun, mga ganong bagay. So yan guys, kung meron kayong mga question, comment down below, and kung meron din kayong mga experiences na ganito during your competition prep, comment nyo para sakaling mapag-usapan din natin or meron din kami ma-share na experiences sa inyo, 'di ba? Para at least yung mga next generation na papasok sa contest prep, maiiwasan din nila. Guys, 2025 na. Kailangan mas maging matalino na tayo sa dating tayo. Okay? Para mas maging malupit tayo, dapat maging matalino tayo, 'di ba? Yes, let's go. Yun lang. Don't forget to like, comment, and share. And see you in the next one. Peace.